Yung i-share ko ngayon is mga experiences ng mga homeowners na hindi ko na-experience. Hello! So, welcome to Home and Everything. Ang tagal-tagal din bago tayo nag-vlog kasi na-busy na sa work. Tingnan nyo, nakapambahay pa ako. 12 o'clock na ng tanghali. Pero nakapambahay pa rin ako. Kasi na auto-lock yung doorknob ng kwarto namin. So, hindi ako makapasok. Yung lahat ng susi, yung duplicate, nandun din sa loob ng kwarto. So, hindi talaga namin mabuksan. Eh, may pinuntahan kami kanina. Kaya hindi namin asikaso. So, nakaganito lang ako lumabas ng bahay. So, ayan. Kaya naisipan nating mag-vlog. So, tatlong bagay ang i-share natin ngayon. Una, ano-ano ba ang dapat unahing ipaayos sa Camellia after turnover. Yung ibang tips, nandun na sa ibang vlogs ko. So, tingnan nyo na lang yung ibang vlogs ko. Yan. Yung i-share ko ngayon is mga experiences ng mga homeowners na hindi ko na-experience. Yung iba na-experience ko din, pero sila yung malala. So, yun ang unang i-share natin. Ang pangalawa is, ano nga ba ang pros and cons ng pagtira sa isang subdivision or particularly dito sa Camellia. Tsaka, meron nga bang false advertising ang Camellia noon? Feeling ko meron, yes. So, nidiscuss natin yan. So, una, syempre, doorknobs, papalitan lahat. Kasi hindi namin alam bakit parating nag-o-auto-lock. Nung una, ang nag-o-auto-lock yung kabilang kwarto ng anak ko. Tapos, kaya yung mga susi, nandun lang sa kwarto namin. Hindi ko in-expect na pati yung sa amin mag-o-auto-lock din. So, yun, una yung papalitan. Pangalawa, magpa-pest control kayo. Kasi may isang homeowner na matagal na hindi natirhan, na natayo na yung bahay pero hindi pa niya natirhan. So, ayan, i-share ko lang yan. Ganyan naging itsura ng isang homeowner. Vacant unit pa yan na hindi pa natirhan, and ganyan na ang nangyari sa mga wooden area sa bahay niya. So, ayan, halos naubos na yung pintuan. Yung iba din, pag na-turn over, di ba, yung sa stairs, tinatakpan nila yung ilalim ng stairs, di ba? So, may isang homeowner dito na dahil natakpan, hindi niya nakita na inanay na pala sa loob. So, nung tiningnan nila, ganyan na siya. Parang too late to repair na. Siguro palitan na pag ganyan. Okay? Pangatlo is yung tiles. Okay? Kung ako sa inyo, kung may choice kayo na may tiles yung bahay nyo or wala, piliin nyo yung wala. And then, kayo na mismo ang magpalagay ng tiles para makikita nyo kung gaano kasiksik or gaano ka-flat yung gagawing concrete sa ilalim ng tiles. Kasi nung tag-ulan, nag-angatan ang tiles sa maraming bahay dito sa Camellia. And syempre, ire-report nila yun sa Camellia. Pero imagine, last year pa yung pag-uulan hanggang ngayon, same concern pa rin sila. So, ibig sabihin, kahit ni-report na, pwedeng abutin ng 1 year. So, kung ikaw ang titira sa bahay mo, diba, parang 1 year mo titiisin. So, again, kung may budget, unahin ang tiles. Pang-apat is yung mabahong amoy galing sa banyo. So, meron ako nakilala isang homeowner dito nung pagkalipat namin. Pinapalitan niya yung, hindi ko alam ang tawag doon, pero yung water system, yung water pipe system niya. Parang hiniwalay niya yung sa sink tsaka sa toilet bowl. Kasi ang narinig namin, parang may mga contractor na pag pinapatayo para makatipid, pinag-iisa daw yung drainage ng sink and toilet bowl. Kaya mabaho yung amoy ng sink sa banyo. So, ipacheck nyo din yan. Hindi ako familiar, pero kung mas magandang may kakilala kayong tubero, ipacheck nyo po. Ito nga kapitbahay namin, pinaayos yung lababo dahil nga maamoy. Mapanghi daw ang amoy kahit hindi naman ginagamit yung banyo. So, yun. Pang-5 din pala is yung electrical wirings. Ipacheck nyo talaga yan. Importante yan. Kasi like yan, tingnan nyo example niyan. Hindi nakakabit yung mga wires. Okay?
Although may warranty naman talaga, pero matagal. Okay, so ano naman ang pros and cons ng pagtira sa Camellia? Syempre, una dyan, yung value. So, itong Cara unit, nabili namin siguro 3.9M noon. Times 2 na ang value niya ngayon, which is ilang years yon, mga after 5 years. Yeah, after 5 years. Ganyan na po ang presyo niya. Nasa 6.2M na ang Cara. Ang pinakamababa na dyan is nasa 3 something M. So, yun ang value. Tsaka sigurado ka rin naman, pag Camellia, dinedevelop talaga nila yung accessibility sa lahat ng locations. So, for example, itong harapan namin, dati wala lang yan. Pero ngayon, gagawin ng bypass road, which is, I think, papunta yan sa bagong international airport dito. So, good investment ang Camellia. So, doon na lang tayo babawi sa lupa. Kaya, okay lang din. Kung ganong perspective ang iisipin natin, okay lang din. Kasi, mas stress man tayo sa bahay, pero pagdating sa value, talagang tiba-tiba. Kumbaga, income na to, kung ibebenta nyo in the future. Okay? Ano pang pros niya? Syempre, may HOA, sila ang nagmamanage, parating malinis dito, tahimik, may mga activities din sa kids tuwing may mga special occasions like Halloween, ganun. Also, yung security, 24/7 ang security. Syempre, kasi nga may binabayaran tayong HOA dues. So, given na meron din talaga. At every hour sila nag-iikot. Consistent yun. Religiously nakikita naman namin. So, yun yung nakikita kong pros niya. Ang cons naman is parang nagkaroon ng false advertising. At least sa part namin na. Kasi, di ba, OFW kami. So, nung kinuha namin tong Camellia, hindi pa talaga namin nakikita. So, ang marketing nila is may mall. Ayan, mga yan. May mall, may amenities, clubhouse, basketball, pool. Yan, kompleto yan sa amenities nila sa website nila. So, ang alam namin, on the process of construction na siya. And nagulat kami na after almost 3 years ng pagbabayad namin, hindi pa rin natayo yung mga amenities na yan na nasa website nila. So, I think magpo-fall siya sa false advertising, di ba? Kasi isa sa reason na kinuha namin to is may mall, malapit. Di ba? Parang nandun pa rin, nakatenga pa rin. Kung ano yung dinatnan namin 1 year ago, yun pa rin ang status niya after a year. Ang nadagdag lang dyan is, ayan na, pinapatayo yung clubhouse, which is kung hindi pa finalo up ng HOA namin, hindi pa nila gagawin. So, ayan, Camellia ha. And yung pinaka-con talaga is mabagal po ang response and action ng Camellia sa mga bagay na urgent. Like, kunyari, yan, mga drainage, urgent yan. Parang hindi siya centralized. Walang standard sa mga drainage nila. Parang pagtapos na, iiwan na lang, ganun. Kakainis ang mga developer na hanggang ngayon may letter na. Sige, gagawa daw ng letter, papasa yung letter. Pero wala naman. Like, itong drainage namin sa street namin na to, yan, nireport yan, pinuntahan. Pero ganyan, iniwan lang na ganyan. Hindi pa rin nagde-drain. So, yung mga natumbang kalsada, natumbang. Gutom na siguro. Yung mga natumbang street name post, yan, nireport na. Parang, di ba logic? Kung urgent, itayo mo na agad. Di ba? Parang, walang logic talaga minsan yung processing dito sa Camellia. Di ba dapat pag urgent, yun ang unahin kasi welfare yun ng tao, human rights nila yun. Ito mga lubak na kalsada, ganyan na, para baby pa, di ba? So dapat wala pang masyadong sira, pero ayan, may lubak, ni-report na yan, hanggang ngayon lubak pa rin. Mga bagay na ganyan.
Yung isa pa palang cons is shuttle. Sa advertisement din nila is, sabi nila may existing shuttle or magkakaroon ng shuttle. Kasi syempre, paloob yung mga street. Hanggang ngayon, wala pang mga shuttle. Kaya, puro e-bike. Puro e-bike. Halos lahat ng bahay na dito sa street namin may e-bike. So, yun. Puro e-bike na ang gamit namin. Kaya sa Camellia, please, nasa na po ang clubhouse, ang basketball, ang ibang facilities, at syempre, yung Vista Mall. Sana soon. Okay, bye! Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, please do subscribe. Sisirain ko na yung pintuan namin.